talagang diskay Manang Laila eh. Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Hindi po ba binago na kaya niya yung batas? Baka ganun na ho nangyayari. Sabi ng mga netizen. Sabi niya, ba't pag si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan na Eh batas. baka in her mind, she is in another universe. Ilusyon siya na nasa isang universe siya, parang yung Marvel universe, di ba? Di ba may multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel, baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. As super heroine. Hindi yung heroine na kuwan ha, na yung hinihitit ha. Oo, iba yun. So, Heroine, feminine ng hero. Baka akala super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito eh. Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. May mga ganyang mga tao, yung mga illusions of grandeur. Nakala nila sila ang pinakamatalino sa mundo, pinakanakaalam ng batas, the rules do not apply to them. Marami po mga dilawan na ganyan, katulad ni Riz Ontiveros. Yan. Sorry po. Marami. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Masyadong narcissistic. Hindi nag-a-apply sa kanilang kahit anong batas kita kung mag-aasta. Di ba? Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa gobyerno na narcissistic, mental health problem po yan. In other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Hindi ko sinasabing si Laila. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasirang ulo niya sa pag-ibig. Pero meron ganun, naloloko sa pag-ibig. Attorney, nasabi mo lang yung mental health eh. Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin prosecution. Sila. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth ang mental health. Si Vice President Waway, napakasikat niyan ha. Opo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya to. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to eh. Magandang, coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yan ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na eh. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms dyan na baka noon mo lang nakita. Hala. At wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Paano yan? Yung may nabasa mo, sabi niya, hindi nga inamin sa kanya. Hala. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At inamin na ni Toby Chanco, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Ala. Ay, hindi nigyan ng kulta eh. Ala, bayad kaya pala po nagsipirma ang mga luko. Allah, ay. Maaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan ka, tanggapin mo. Hindi tama yun, bribery yun. Pero attorney, bibigyan ka in connection with your official duty. mali yun. Yung pag official duty, mali official duty nila yung pagpirma Yun. Discretion nila yun Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin daw na. Pala. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. Para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao,
dinimanda siya. Ganun ang trend po ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako, Risa, nung dinimanda. Yung ididimanda daw ako. Opo. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo yung afraid ka? Oh. I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita pambihira ka naman, Dapat, hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa, Di ba, ako nga nagsabing demanda mo ako. Meron bang ganun takot na naghahamon? Kayo naman, may pinagluloko niya. Ito rin si Sorry naman. Laila. Paanong magkakaroon, paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, Ayun with pala. whom I agree. Opo. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito Wala, siya. Basta, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga, yung sinasabi natin na hindi nabasa. Kaya sinabi siguro Mali na ni yun. Senator Iba na. Subiri that it is a witch hunt. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Pinadali, di ba? Ayun ang dahilan. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? May nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, at saka si Teddy Te. O si Chel Jokno. Yan, oo. Tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpak. Kaya nagkakaroon ng butas. Di ba? Panalo na, butata pa. Yan yung tinatawag na pera na Naging bato pa. Senator Bato pa kasi pinatidismiss ni Bato Ayan, binigyan niyo ng reason para ipa-dismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-House, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng House, akala nyo walang makakapansin Alam nyo, minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang, di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Opo. Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, Nagyabang ikaw ka, ay babagsak. babagsak. Anong nangyari kay Dan Fernandez yan? Anong nangyari kay Abante? Saved by the COMELEC lang yan kung hindi kayo ma-impluwensya sa COMELEC dahil ang COMELEC ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapaproklama, olats kay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo Mali pa yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. Ala. Kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo yung COMELEC Alam nyo. Anyway, umatakbo ang araw. Ano ngayon? Less than 3 years na. July 50 na. Darating din yan. Di ba? Delikado. Darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. At alam nyo, yung mga atraso ng mga ganyan, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa poder. Yun lang. Oh, yeah. Parang si Kwan, si Gibo. Si Gibo pala Maltese. Hindi yung aso Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung siya ay tumakbo
for senator. Recent lang yun O 2022 at naniniwala naman tayo, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. That was Pero only ang ating 3 years problema, bakit siya in the first place may Maltese passport? What reason? Oh, that is the big question now. Kasi pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang Lahi. pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism, di ba? Oo nga naman. Kahit mag-give up mo yun, ay ibig sabihin, for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport, gaano katagal dual citizen, gaano katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta. At bakit Malta? Di ba? Oh. Oo. Attorney, ano yung Malta, please? Sabi nila. Hindi, country yun. Maliit na country maliit yun. yan. Oo. Di ba merong pelikula si Humphrey Bogart, yung Maltese Falcon. Meron ding Maltese na aso. Pero may nagsabi rito, tamang-tama daw, na Maltese si Gibo. Pero kayo talaga, napakamalisyoso. Grabe. Ibig yung sabihin, tuta ng si Gibo, Maltese siya. Maltese. Kasi yung aso ko namatay, si Noynoy, Maltese yun eh. Noynoy ang pangalan, namatay na. Nauna pa siya doon sa tunay na Noynoy. Anyway, dapat daw bilang si Pangulong Duterte, isa namang mamamayan ng Pilipinas at nakapaglingkod din naman sa ating bayan, dapat ang pamahalaan na ang mag-advocate sa harap ng ICC na ito si dating Pangulong Duterte ay pakawalan na or ilagay sa house arrest. Yeah. Dahil for health reasons. Kasi ang balita natin, di ba? Hindi na kumakain. Oo, nagsasuffer na yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Wala naman daw risk na siya ay tumakas. Oh yeah, wala na. Hindi naman masisira yung integrity nung hearing sa ICC. Yan. Ang resolusyong ito ay nagbigay ng detalyado na Galing. mga proposal. Merong house arrest, modified house arrest, o kahit anong Klase ng arrest. angkap na arrangement. Ito Okay. ito ang mismong resolution niya. Ayan Ayan, pwede daw ilagay si Pangulong Duterte sa custody ng Philippine Embassy. Yan. Parang house arrest. Pwede. Oh. Hindi sa mismong embassy Ibig sabihin, ang embassy ang mangangasiwa at ng kanyang house arrest. Opo. Pwede rin namang ibang bahay o ibang lugar. Yan. Yun ang sinasabi niya na ito ay hindi naman makakaabala sa paglilitis, ngunit mapangangalagaan ang kalusugan. Yun. Kasi po, nakakalimutan kasi ng mga tao rito puro ulalo nga kasi. Yung mga dilawan, yung mga pulahan na nagsanib-sanib, mga kaliwa, kanan. Kaya nga ang tawag ko dyan sa grupo ng administrasyon dyan sa house Chop Suey Coalition. Kung ano-ano na lang. Wala nang common principles, wala nang common advocacy, wala silang iisang adhikain. Nagkasundo sila dahil gusto lamang nilang labanan ang mga Duterte. Oo. Ito namang ulalo na liderato ng House. Basta kalaban, kakampi sa kanila, tinatanggap nila. Yan, Hindi nila naiisip na ito, yung grupong ito ay mga enabler sa mga ibang grupo naman na pumapatay ng pulis, pumapatay ng sundalo, gustong ibagsak ang gobyerno. Wala na Hindi nila naisip Basta, galit kami sa Duterte. Welcome. That is not the way to run a government. Ayan, puro pagkakabahabahagi tuloy ang nangyayari. Diba? Yan ang napapala natin. Mas lalong nakakahiya yung resulta. Yan. Ito mga, sa halip na tayo, alam mo, ang daming mga Pilipino pala na bihag ng mga pirata sa Somalia, sa ibang lugar. Totoo yun. Anong iniatubag natin? Mga Etong seaman. awayin yung China. Lahat ng barko natin nandoon. Ba't hindi natin ilagay sa mga lugar na may pirata? Kasi kahit sino naman bansa, pwedeng tumuligsa, pwedeng lumaban sa piracy because piracy is called hostis humanis generis. Yes. Kalaban ng humanity, kalaban ng sanlibutan Yun ang ang- mga pirata.
Oo. Baka mali ang rinig nyo, hindi po Virata. Pirata. Yung Virata, si Pirata. Cesar Virata, okay po yun. Yan, oh.